Magandang araw mga ka-PH! Welcome sa PH Reaction. Dito natin sabay-sabay tatalakayin at bibigyan ng reaksyon ang mainit na balita at issue sa ating bansa. Kung gusto mo ng totoo diretsong reaksyon, nasa tamang channel ka. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ka ng video na to at mag-iwan ng comment sa ibaba para marinig din ang inyong mga reaksyon. Simulan na natin ito. Hinihikayat ko na kayong personal. Magtungo po tayo doon sa dako kung saan isasagawa yung rally for transparency and a better democracy sa November 16, 17 at 18. Kung di kami nagkakamali, ito po ay isasagawa sa Quirino Grandstand. Magkita-kita po tayo doon. Yung mga ayaw, yung mga trolls na imbes na sumama at makipagkaisa, sinisiraan pang iglesia at yung mga sasama dyan, hayaan na nga natin sila, sabi nga ng ministro, doon na sila, hayaan na natin sila doon. Gusto nila pagkakabahabahagi o edi dyan kayo sa Diablo. Mga kababayan, panoorin po natin ito. Panginoong Diyos, yung sama-sama na nagkakaisa para sa mabuting layunin. Yan. Paano kung watak-watak? Ito, yan. Paano kung hindi magkasundo? Nako, sino kaya yan? Paano kung kampi-kampi? Di ba yan ang nangyayari? Sa Biblia, sa Diyos ba yun? Nako. Galit po si Yorme, mga kareaksyon. Ayan o, BBM Pacquiao. Ayaw po ni Yorme yan o, na nasasaktan si Yorme kapag sinasabihan BBM Pacquiao. Pasensya na po kayo. Kasi pinapakyo na si BBM ng mga tao sa Maynila. Ayan o, BBM Pacquiao. Si Yorme po yan. BFF na po yan ni Bongbong Marcos. Walang yaka, Yorme. Nilaglag mo kami. Gago ka ba? Alright, Reaction TV Base. Nagbabalik reaction. Napakaganda ko na pag-uusapan natin yung mga kareaksyon. Mantagin po ninyo, ang presidente po ng Mongolia ay nag-resign na, mga kareaksyon. Ako, ito kaya si Bongbong Marcos kailan magre-resign. Pag-uusapan po natin yan, mga kareaksyon, at habang itong si Browner, mga kareaksyon, ay problema kung paano siya magsusurvive ng 20 to 30 days kapag tayo ay inatake ng China, mga kareaksyon, o kung sino man ang atake sa atin, ay hindi po nila masyadong napagtutunan ng pansin na nangyayari sa ating bayan, di ba? Kung sa Bagyo pa lang, alos hindi na makakilos itong mga militar na pinamumunuan ni Browner. Paano pa kaya kung Bagyo at saka paano pa kaya kung mga Scud missiles at saka mga ballistic missiles ang kanilang kakaharapin, mga kareaksyon? Diba? Habang umahagupit po ang Bagyo doon sa Cebu, na dapat ay nagpadala sila ng mga retrieval operation o kaya rescue operation, mga kareaksyon, abala po sila sa pagyayabang na dapat daw makasurvive tayo ng 20 to 30 days bago dumating ang tulong. Ganyan din ba ang gagawin ninyo sa mga taong lumulubog sa baha sa panahong ito? Na kailangan mag-survive muna sila ng 20 to 30 days bago sila makatikim ng tulong, Browner? Ang dami niyong alam sa gera-gera na yan Yung bansa ninyo inaagupit ng bagyo, yung mga kababayan ninyo na nagkamamatayan dyan sa may baha. Wala man lang helicopter o mga speedboat na magre-rescue sa kanila habang kasagsagan ng bagyo, o ihintayin niyo munang umupa yung tubig at yung bagyo mawala. Di ba? Kung nagmamayabang kayo sa gera na kaya nyo mag-survive ng 20 to 30 days, anong ginagawa ng mga sundalo mo? Bakit hindi mo sila i-deploy kung nasaan yung mga taong nagkakamatayan, Browner? Bongbong Marcos, bumaba na yung Mongolian president, ikaw kailan ka bababa? Ayan po, ito si Claire Ring Si Anti-Claire, mga kareaksyon dumalo lang itong si Ombudsman Martires, ex-Ombudsman Martires sa isang party ng mga DDS nagre-reklamo na si Anti-Claire, di ba? Anong problema mo, Anti-Claire? Lukarit ka ba talaga? Tanong lang. Yung bibig mo parang may pagkaputa di ba? Parang may pagkaputa, hindi ko sinabing puta ka. Kung ano lang pinagsasabi mo no? Yung mga kaputahang sinasabi mo, di ba? Tumigil ka, Anti-Claire. Ayusin mo yung pagsasalita mo dyan sa vlog mo. Welcome sa aming vlog. Ito pa, putang ina.
Sorry. Ayoko na talaga magmura. Ito ang sinyales na nakapag-corrupt ang ang isang congressman. Walang yaka, Joke Prasco, pati dyan sa 3-in-1. Joke Prasco, nilagay mo talaga ang pagmumukha mo. Bakit? Pera mo ba yan? Pera mo ba ang pinambili mo ng kape? Walang yaka, Joke. Umayos ka, Joke. Kaya po, walang yaka talaga tong Joke mga kareaksyon. Yan ang mga sinyales na ang congressman po ninyo isang corrupt. Putang ina. Sorry. Ayoko na talaga magmura. Pati sa tubig. Ayan pa, pati sa sardinas. Walang yaka, Joke Prasco. Isa kang talipandas. Ginagago mo ang mga tao sa Cebu. Pati dyan sa mga sardinas, pinalagay mo ang pangalan mo. Pera mo ba yan? Pera mo ba ang pinagpagawa mo ng mga sardinas na yan? Siguro ibibigay sa akin ang sardinas na yan. Makikita ko ang pangalan ni Duke. Yung Prasco na yan, hindi na ako gaganaan kumain Di ba? Walang yaka, Duke. Ayan po mga kareaksyon, si Magalong. Itinaas po ang kamay ni Tito Soto at saka ni Ping Lacson. Kung ako sa inyo mga kareaksyon, alam ninyo, hindi ako magtitiwala dyan kay Magalong. Long. Yan po ang pinakamalupit na dilawang pinklawang umaalingasaw. Sinabihan ko na kayo nun, di ba? Kay Magalong, long. Inaway niyo ako. O di ba? Nasa Cebu ang baha, nasa Cebu ang bagyo, ang Magalonglong na yan nandoon sa Davao, nandoon sa mga rock netting nag-iimbestiga sa Davao. O di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo mga kareaksyon, mayroong pagkaano yan mayroong pagkapobya yan kay Marcoleta. Binanatin yan ni Marcoleta O di ba? Tiklop yan si Magalong Takot yan kay Marcoleta, di ba? Kung talagang matapang si Magalong, inahamon kita, harapin mo sa Marcoleta. Sa Senado, doon ka magngangawa, Magalong. Tingnan natin kung hindi ka makakalbulalo. Walang yaka, Magalong, wala ka talagang, wala kang tunay na prinsipyo at paninindigan. Sa Cebu ang baha, nandoon sa Ilocos Norte ang nakawan, nasa Davao ka, gago ka ba, Magalong? May pagkagago ka yata Ayan mga kareaksyon si Bongbong Marcos. Ayan turo dito, turo doon. Pero walang alam wala siyang ginawa mga kareaksyon kundi turo ng turo. Yan po ang trabaho ni Bongbong Marcos. Nakakaawa po yan si Bongbong Marcos. Alam po ba ninyo bakit hindi nakakaawa? Bukod sa didiretso sa impyerno pagdating ng araw, malapit-lapit na siguro yun. Hindi na po siya pinagkakagulo ng mga tao. Nako. Ayan pa Anong sabi ni Bongbong Marcos? Oy, Bongbong Marcos! Magkaisa tayo, ang bawat segundo ay mahalaga. Gago ka ba? Anong magkaisa? Magnakaw? Nagkaisa na tayo noong ginawa ka naming presidente tapos ninakawan mo lang kaming lahat. Di ba? Anong pagkakaisa ang hinahanap mo, Bongbong Marcos? Mayaman ka na, boy. Dalhin mo sa impyerno yung mga perang ninakaw ninyo. Ayan pa meron tayong ombudsman, meaning gumagana ang justice system na mag-uusig sa mga tiwali sa gobyerno. Pero bakit yung ombudsman pa ngayon ang taga-report ng ICC? Di ba isang malaking gagaguhan yan? Sabi po yan ni Mark Anthony Lopez. Ako mga kareaksyon, yan na po sinasabi natin. Di ba? Ombudsman, taga-report ng ICC. Di ba? Mga kareaksyon, umpisa na po natin. Hindi namang issue si Sara. Sara is only a vice president. Bakit nung gawing issue siya? Ang issue dyan is the president, is the administration. Sara can win issue pag siya presidente sa 2028. Masyado silang advance mag-isip. Kaya yan ang hindi maganda. Dapat tingnan mo muna kung ano yung kasalukuyang problema. 2028, dapat meron bang panahon 26 ngayon, 27, 2 taon pa. They're still targeting Sara. Alam mo yan, dalawa kasi yan Dalawang bagay yan. Pag tinatarget mo yung isyong isang tao, is either nakakasira o nakakatulong. Kapag mali yung mga issue mo sa kanya, lalong bumabango yung tao. Ako, wala akong particular na pinipiling politiko. Ang sa akin lang, kung... Quick break lang. Kung nagugustuhan ninyo ang ating balita at reaction, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe sa PH Reaction at i-share para mas marami pang makaalam.
ng totoo at diretsong reaksyon. Siyempre, iwan din kayo na comment sa ibaba para marinig ang mga boses ninyo. Pagdating ng 2028, among them, kasi hindi pa ako pwedeng mamili ngayon dahil hindi ko pa alam kung sinong kalaban ni Sara. Sa panahon ngayon, Sara is the best so far, but you don't know. 2020, may lalaban pa sa kanya. So, mahirap mo na mag-commit. Kasi, halimbawa, si Sara, yung sinabi niya noon na 2 tao lang ang humahawak sa pondo, tinatawanan, di bigyan ng pansin. Di ba, siya pang masama. O ngayon, lumalabas na tama siya. O di paninira na sa kanya, tumama sa kanya. Nung ayos ang bigyan ng parliamentary courtesy, pinatawag siya, kine-question siya ng mga ni Ako Bicol, si Ko, ginawang issue yun. Di ba? Wala siyang kalaban-laban sa isyong ginawa. Ngayon, si Ko, gusto niya courtesy, ibig sabihin, bumabalanda. Ngayon, yung sinasabi niya ng paninira na kay Sara, bumabalanda na pumapabor sa kanya. Kaya, yun lang ang masasabi ko. You are making Sara one of the strongest candidate for 2028. Habang sinisiraan nyo siya na hindi nyo kayang tayuan, panindigan. Yung sinasabi nilang confidential fund niya, magkano lang yung confidential fund niya? Ako, I was mayor for 9 years. I have my confidential fund. My confidential fund, every quarter, nawi-withdraw ko yun. Tapos, nilalagay ko lang sa isang yellow paper, sinisil ko sa pelo, pinapadala ko sa chairman ng COA. Walang question doon. Lalagay mo lang yung pangalan ng tao kahit na hindi totoo, peke lang. Kasi hindi mo pwedeng ibulgar yung taong pinagbigyan mo doon. Yung mga ginagamit namin, mga intel people. Bakit anong pinag-iba sa kanya kay Sara? Vice President siya. Di sana, nireview nila lahat ng ang confidential fund, down to the mayor, hanggang sa presidente. But even COA cleared Sara's expenditures lahat. Kasi nga, sabi ko sa iyo, ang confidential, hindi mo kailangan lagyan ng supporting papers. Ilagay mo lang kung saan mo ginamit yan. Kaya confidential yan eh. For the eyes lang ng COA yan. Bakit hindi maintindihan ng mga Makabayan, Gabriela, Kabataan, and the other congressman? Because meron silang personal vested interest. The left, ako sympathetic ako sa left during the first quarter storm. Sympathetic ako kasi pares kami pinaglalaban. Pero sa ngayon kasi hindi na kasi issue yan dahil dinadown nila si Sara because they know that the Dutertes are really hitting hard on the left. So, pag si Sara ang naging presidente, magkakaproblema sila. So, yun, vested interest yun. I have nothing against them because I was with them during that time. We walk, we go on a rally side by side because we are fighting one issue. Ngayon kasi, hindi namang issue si Sara. Sara is only a vice president. Bakit nung gawing issue siya? Ang issue dyan is the president, is the administration. Sara can win issue pag siya presidente sa 2028. Masyado silang advance mag-isip. Kaya yan ang hindi maganda. Dapat tingnan mo muna kung ano yung kasalukuyang problema. Yun po sinasabi natin mga reaction ha. Yun ang sinasabi natin. Ang administrasyong ito hindi siya nagpo-focus mga kareaksyon sa tunay na problema ng ating bayan. Bagkus ay nagpo-focus sila kaya sa mga Duterte. Diba? Ayan o. Nagpunta po na Cebu si Bongbong Marcos mga kareaksyon. Nagpunta po siya ng Cebu, sinalubong po siya ng ng protesta o, di ba o? Ayan o. Sinalubong po ng protesta itong si Bongbong Marcos doon sa Cebu. Yan ang nakasulat eh. BBM sinalubong ng mga galit na taga Cebu. Kaya mo yan, kapal naman mukha mo, mag-resign ka na Bongbong Marcos. Ayaw mo mag-resign? Diwag. Ayaw mo pala mag-resign eh, di ba? O ito pa. Sandali lang. O wala ba yung isa? Ipapakita ko sa inyo mga kareaksyon ha. Kung paano mga kareaksyon si Bongbong Marcos, wala na talaga. Hindi na pinapansin. Ayan o, nakikita po ba ninyo mga kareaksyon? Kung si VP Sara lang yan, talagang pinagkaguluhan na eh. O yan o, wala o, naglalakad siya o, parang bangag lang. O, diba? Kung si VP Sara lang yan mga kareaksyon, wala ako sa picture ha. Kung si VP Sara lang yan mga kareaksyon, talagang pinagkaguluhan na, pero wala eh.
Wala po mga kareaksyon, hindi man lang siya pinapansin, hindi na kinikilig yung mga tao sa kanya, wala na mga kareaksyon. Kaya po mga kareaksyon, alam po ba ninyo mga kareaksyon, may usap-usapan nga may usap-usapan, dumating si Bongbong Marcos doon, parang dahig pa mga kareaksyon, na dumating ang isang kapitan. Yung ganon, buti pa yung kapitan, di ba? Pagkakagulan yung kapitan may dalang tinatawag nating mga relief operation, di ba? Pero si Bongbong Marcos, isa ng presidente, mga kareaksyon. Isa na po siyang presidente, pero halos wala man lang pumapasin. Tingnan nyo. Tingnan po, nakikita po ninyo yan? Nakikita ninyo, naglalakad siya? Wala, si BP Sara, pag naglakad yan, nako, kailangan mayroong 2,000 security guard para kontrolin ang crowd. Di ba, crowd? Wala pumapansin sa'yo. Umuwi ka na sa Malacanang. Magparty-party na lang kayo doon ng mga kakusa mong mga elitista. O, di ba, hindi ka na nakakaralit sa taong bayan na yan. Dito mga kareaksyon, nakatayo si Bongbong Marcos. Nakatayo si Bongbong Marcos dyan, nagyayabang. Nakala mo may alam. Yung bata, nakikita po ba ninyo yung bata? Gutom na. O siguro ang tingin kay Bongbong Marcos parang dinakdakan na gutom na po yung bata. Nakikita ninyo yung bata, gutom na gutom. Itong si Bongbong Marcos nakapamaywan at nakatingin sa malayo. O di ba? Ano kayang trip niya dito? Looking for trip ganoon. Bongbong Marcos, anong trip mo dyan? Ba nakatingin ka sa malayo? Kala mo talaga may alam yan ng mga reaksyon. Ayun, wala na talaga. Ayaw ka na ng taong bayan, Bongbong. Pagbati po mga... Ito pa ang pinakamalupit mga kareaksyon, pakinggan natin. Ang paparating na mga kareaksyon, paparating na rally sa November 16 mga kareaksyon ng iglesia. Nako, panoorin po natin. Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng karunungan. Ito, naglabas na po ng official announcement ang Iglesia ni Cristo tungkol po sa isasagawang rally. Netong nakaraang linggo kasi kung ano-anong impormasyon yung lumalaganap sa social media tungkol po dito sa isasagawang napakalaking kilusan ng INC. Bagay na hindi muna natin binigyan ng pansin at feature dito sa ating mga content. Kasi nga hindi pa naman yun official na announcement ng INC. Mas maganda po kasi manggaling po sa official announcement mismo ng INC yung mga impormasyon para hindi po tayo naliligaw ng anumang fake news. Ito na nga po, naglabas na po ng official announcement ang Iglesia ni Cristo. Ito po ay babasahin ko po mula po sa INC News and Updates. Isa po sa mga official page ng INC. Mag-follow and mag-subscribe po pala kayo dyan sa INC News and Updates. Kung hindi pa po kayo nakaka-follow para talagang updated po kayo sa mga balita po tungkol sa INC. Then yung makikita yung mga paglingap, yung mga pagtulong ng INC na ginagawa po nila. Kasi may nabasa po ako bakit daw uunahin pa yung rally kaysa yung mga pagtulong sa mga kababayan natin sa iba't ibang dako na nasalanta nga po ng mga kalamidad. Ang totoo po, hindi nyo pa po sinasabi yan. Marami nang natulungan na po Sila po ang unang rumisponde. At dyan po, makikita at mapapanood ninyo mismo yung mga pagtulong po ng INC dyan sa INC News and Updates po. Ito po, babasahin ko na po. Iglesia ni Cristo to hold rally for transparency and a better democracy. The Iglesia ni Cristo will gather for a rally for transparency and a better democracy on November 16 to 18, 2025. It has been over 100 days, yet no one has been held accountable. And the call for truth, fairness, and justice grows stronger. This peaceful movement represents every Filipino who believes that genuine democracy can only thrive when leaders are transparent and prioritize the nation and its citizens. Together, we rally not for division, but for the sake of our nation's future. Ayan yan po ang official na announcement ng Iglesia ni Cristo. Yan po ang official din na kanilang layunin. Ba't sila magsasagawa ng rally? Wala pong iba kundi para sa transparency at democracy. Kaya wag po tayong magpapaniwala sa mga vlogger, sa mga trolls, na kung ano-ano na namang teorya, konklusyon, ang sasabihin nila, na kesyo yan daw ay political rally. Pambihira, hindi na natuto ng National Rally for Peace. Diba?
nung National Rally for Peace, nung nagrally ang Iglesia ni Cristo, ganyan din ang ginawa ng mga trolls eh. Kesyo political rally daw, o matapos ang ilang buwan, nakita nila ang pinagsisigawan ng Iglesia ni Cristo na wag na po kayong magbangayan. Unahin ninyo ang taong bayan dahil mas maraming problema. Bakalipas ng ilang buwan, nang magrally ang Iglesia ni Cristo noong January 13, di ba lumantad ang napakalaking problema sa bansa natin tungkol sa flood control? Tapos ngayon na magrarally na naman ang Iglesia ni Cristo para nga po sa transparency at democracy, pipilitin nyo pa rin mga trolls at mga kritiko na political pa rin ito. Mahiya naman po kayo sa balat ninyo. Wala na nga kayong naiaambag, kundi puro kayo kasiraan, ganito pa gagawin ninyo sa mga tumitindig para sa demokrasya. Bueno. Iwan po natin yan mga kababayan. Alam nyo kasi, ang Iglesia ni Cristo po talagang meron po silang official statement po mula po sa tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, na kanila pong ipinaabot o ipinasabi po sa pamamagitan po ni Ka Edwil Zabala, ang spokesperson po ng Iglesia ni Cristo. Teka, disclaimer po pala muna ha. Kami po wala po kaming nire-represent. Kumbaga yung mga sinasabi po namin dito, hindi po nagre-reflect sa anumang religious organization, sa anumang institusyon. Ito po ay pansarili po naming perspektibo, pananaw. Hindi po ito official na stand ng kung sino mang relihiyon o organization, kundi ito po ay sarili naming channel ito, yung Tinig ng Karunungan. Kaya ang maririnig nyo dito, pawang mga opinyon, saloobin, pananaw po namin sa channel po na ito. Bueno, dito po tayo tutungo, Kasi ang sabi po nila dito sa post, it has been over 100 days, yet no one has been held accountable. Ano po ba yung naging opisyal na pahayag ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo tungkol po dyan sa nagiging issue nga po ng flood control projects anomaly at yung tila nalilihis na direksyon ng investigasyon? Yan po muna ang una nating panoorin mga kababayan, makikita nyo po sa screen. Eto po. Payagan po ninyo na basahin ko na. Yan. Ito pong statement ng Iglesia ni Cristo galing po sa tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo. Apo. Pahayag ng Iglesia ni Cristo tungkol sa mga investigasyon ng malawakang katiwalian sa mga flood control projects. Yan. Ang Iglesia ni Cristo ay payapang nagmamasid sa kasalukuyang nagaganap sa Pilipinas. Kalakip ang pananalangin sa Diyos na sana ang makapamayani sa ating bansa ay ang kapayapaan at katarungan. Yan. Ang mga pagtatalo-talo at pag-aalitan na ibinunga ng malaking iskandalo ng katiwalian sa libu-libong flood control projects ng kasalukuyang administrasyon at ang mga pag-aawayang pampulitika ang dahilan ng mga kaguluhan ngayon sa ating bansa. Nakita namin ang ginawang hakbang ng pamahalaan sa layuning alamin ang punot dulo ng mga napaulat na mga anomalya sa mga nasabing proyekto. Bukod sa sinimulang mga pagdinig tungkol dito ng Kamara at Senado, ay itinatag din ang Independent Commission for Infrastructure, ICI. Tulad ng maraming Pilipino, naghihintay din kami hindi lamang sa magiging resulta nito na dapat ay totohanan at mapagtitiwalaan. Kundi kung paano ito maisasagawa ng walang pag-aalinlangan. Tama po. Gaya ng nararapat, kailangang mapanagot ang pinakaugat ng mga pagnanakaw ng daan-daang bilyong piso sa kaban ng bayan sa panahon pa naman ng paghihirap ng mga mamamayan. Ito ay para mailapat ang katarungan at harinaway upang hindi na tularan pa ng iba. Subalit, hindi ito magagawa kung ititigil na ang investigasyon ng Senado. Gaya ng napapabalitang gagawin ng liderato nito dahil sa hindi malinaw na dahilan. Gayon din, hindi rin makatutulong ang investigasyon ng ICI sa palihim nitong pag-iimbestiga. Ano pat anuman ang maging resulta nito ay posibleng hindi maging katanggap-tanggap sa mga mamamayan at makadagdag lamang sa nagaganap na kaguluhan at
kawalang katiyakan. Nako. Kailangang bukas at dapat masaksihan ng sambayanan ang mga pagdinig sa isinasagawang investigasyon. Tama po. Naniniwala kami na para magkaroon ng kapayapaan, kailangang patuloy na imbestigahan ang malawakang katiwaliang iyon at isagawa ng may transparency at walang kinikilingan o pinagtatakpan. Tama po. Isa itong kahayagan ng sinseridad ng mga kinauukulan. Nakalagda po ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Ayun. Nako. Narinig po ninyo mga kababayan, yan po ang pinakalayunin ng isasagawa pong rally ng Iglesia ni Cristo para po sa transparency at para sa demokrasya. Kagaya nga po nung official announcement po nila sa INC News and Updates, ano po, mahigit 100 araw na po nang magsimulang mag-imbestiga po ang gobyerno tungkol po dyan sa flood control projects anomaly. Pero ano pong nangyari-ari? Wala. Walang mapapanagot. Wala na ngang mapapanagot, abay ang gusto pang ipatanggap sa mamamayang Pilipino ng mga nag-iimbestiga, kesyo yung most guilty raw, DPWH official, yung mga contractors gaya ng mga Diskaya, pero yung mga politiko na binanggit ng mga yon, hindi po nila yon sinasabi na talagang dapat mapapanagot. Hanggang ano lang sila, hanggang balita lang sila na iimbitahan na si Zaldico, iimbitahan na si Romualdez. Pambihira. Yan ang layunin ng Iglesia ni Cristo. Kaya wag na ninyong bigyan ng ibang pangkulay, mga trolls, Hindi po pamumulitika yan. Ang totoo, ang Iglesia ni Cristo nga po, yan pa ang isa sa mga pangunahing nagpapasakop sa pamahalaan. Kasi alam naman natin ang INC talagang walang ibang sinasanggunian pagdating sa paniniwala, sa pananampalataya, at sa kung anong uring pamumuhay yung araw-araw nilang isasabuhay. Wala pong iba kundi ang Biblia. At sa Biblia po, gaya na rin ng mga binabasa po ng mga ministro nila, talagang kailangan magpasakop sa pamahalaan. Kailangan magpasakop sa gobyerno. Nasa Biblia po yun Pero, yun po yung dahilan. Kaya natin nasasabi na ang Iglesia ni Cristo, hindi para magpabagsak ng gobyerno. Hindi para magpabagsak ng pamahalaan. Hindi po sila doon. At totoo, against po sila doon. Kasi nga, gusto nilang magpasakop sa pamahalaan. But it doesn't mean po na, kumbaga mangingimi na lang, magbubulag-bulagan na lang, tatahimik na lang sa nakikitang anomalya, sa nakikitang katiwalian at korupsyon. Alam niyo, ang Iglesia ni Cristo hindi nakataka-taka bakit kumikilos kapag kami nakikita silang katiwalian Ang totoo sa kanila, sa hanay pa lang po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, may tinatawag po na pagtitiwalag. Kahit sino ka pa, kahit ano pang posisyon mo, kahit gaano ka pa, kumbaga, kataas dyan bilang opisyal, pag nakagawa ka ng mali, ng katiwalian, talagang laglag ka. Hindi ka kukonsintihin. Talagang yung moral integrity po ng Iglesia ni Cristo matatag. Diba? Kaya hindi tayo dapat magtaka bakit pagdating sa gobyerno, gusto nilang bumoses. Gusto nilang magpahayag ng kanilang mensahe sa gobyerno na solusyonan nyo naman po itong katiwalian na nangyayari ngayon. Kasi ang totoo, hindi lang naman po Iglesia ni Cristo ang sumisigaw ng hustisya at demokrasya kundi ang milyon-milyong mga Pilipino na kung saan dun sa mga Pilipino na yon, sa milyon-milyong mamamayan na yon, malamang sa malamang marami din doon Iglesia ni Cristo. Kapag bumabagyo sa Pilipinas, kapag bumabaha, yun bang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, hindi po sila naaapektuhan? Naaapektuhan din po. Binabaha din po sila. Nakakaranas din po sila ng kagipitan, ng kabigatan ng buhay kapag may mga kalamidad. Tapos, ipapalabas ng ibang trolls na wala raw karapatan ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na mag-rally. Bakit? Sino kayo para sabihin yon? Diba? Kayo ang nag-aalis ng karapatan sa sarili ninyong mamamayan para bumoses. Ano, kayo lang ang pwedeng bumoses sa bansang ito? Inyo lang ang Pilipinas. Ang bihira naman kayo, Alam nyo, mga kababayan, meron akong naaalala Eto, panoorin po muna natin ito Talagang nakakapanindig balahibo po ito. Etong papanood ko sa inyo, makikita nyo po sa screen, Talagang kikilabutan po kayo. Ito, galing din po ito sa
official page po eh. Kung di kami nagkakamali, INC News and Updates po ang post din po nito. Ito po. Ayan po. Yan, no? May Bible verse po silang kinote, no? Ayan, kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya, ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Nako po. Tuloy po natin. Yun, no? Kita nyo yun? Pinakita yung mga pera na yung mga pera po na yun yung mga pera ng flood control projects na itinatambak po sa warehouse o sa silid. Ano? Tapos biglang may Bible verse po ulit eh. Ito, oh. At huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito. Ayun, meron po pala silang basihan sa paglalantad po. Kaya po pala sila humihingi ng transparency. Kasi kailangan talagang malantad yung mga dapat na managot sa katiwalian po na ito. Ika nga eh, huwag kayong gagawa o makikibahagi sa gawa ng kadiliman. Eh kaya ito bumoboses po pala ang Iglesia ni Cristo. Ano? Kasi gusto nilang mailantad yung dapat na managot. Tuloy po natin. Yan no, mga flood control, oh, mga pagbaha. Oh. Ayun, National Rally for Peace. Nakakakilabot, ano? Rally for Transparency and a Better Democracy, November 16 to 18, 2025. Ayun. Nako, nakakakilabot. Nakakakilabot. Pinakita yung ano eh. Yung, kumbaga yung short clip ng National Rally for Peace na milyon-milyon po ang dumalo eh. Sa iba't ibang panig ng bansa, ano? Na nung una talagang ang pinagsisigawan nila ng National Rally for Peace noong January 13, huwag kayong magbangayan. Yung mga namiminuno, mga leader, huwag kayong magbangayan, huwag kayong mag-away-away. Unahin ninyo ang bayan. Unahin ninyo ang sambayan ng Pilipino. Unahin ninyo ang problema. Oh. Eh kaya sasabihin ng mga trolls nung una, political daw yon. Eh pagkatapos ng National Rally for Peace, ayun, umusbong. Yung napakalaking problema na dapat palang aksyonan ng gobyerno. Tapos ngayon nakikilos ulit ang Iglesia ni Cristo, political na naman. Ang bihira, din na nadala ang mga trolls na ito. Eh bueno, ito. Meron po ako kasing naalala na isang pahayag ng isang ministro ng Iglesia ni Cristo. Ito po si Ka Arnel Tumanan po, ano. Meron po siyang binasa sa Biblia, tapos ipiniliwanag niya po na gusto kong bigyan ng diin sa inyo eh. Gusto kong ipapansin sa inyo na talagang nangyari po ito matapos isagawa itong National Rally for Peace. Ito makikita niyo po sa screen, mga kababayan. Panoorin po natin ito. Panginoong Diyos, yung sama-sama na nagkakaisa para sa mabuting layunin. Yan. Eh paano kung watak-watak? Ito, yan. Paano kung hindi magkasundo? Nako, sino kaya yan? Paano kung kampi-kampi? Di ba yan ang nangyayari sa Biblia, sa Diyos ba yun? Nako. Tama kayo, pero babasahin ko sa Biblia. Alam agad ng mga miyembro, ano? Ito po ang nakasulat. Hindi po sa Diyos yun, pagkabahagi. 3:14 hanggang 16. Ito po. Ngunit, kung kayo'y merong mapapait na paninibugo, Yan. Opo. pagkakampi-kampi sa inyong puso, Nako, Biblia na yan, ha? huwag niyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, Nako po. kundi ang nauupo sa lupa sa laman Nako. sa diablo. Nako po. Kapag po pala nagkakabahabahagi, abay sa diablo po pala, hindi po nakakabuti yon. Eh, ano bang nakikita natin sa mga namiminuno? Kaya sila pinapayuhan po eh, wag na kayo magbangayan. Wag na po kayo mag-away-away, wag na po kayo kampihan, partisan. Kasi, hindi po mabuti yan eh. Hindi po yan kinalulugdan ng Diyos. Kapag ka po hindi kinalugdan ng Diyos yan, kumbaga hindi natutuwa, sasama ba naman ng Diyos sa inyo? Diba? Yun pala, sa diablo po pala yan. Ako, nakakapanginig ito. Sapagkat kung saan merong paninibugho Yan. at pagkakampi-kampi, Opo. ay doon merong kaguluhan Nako. at lahat ng gawang masama. Pagkampi-kampi,
watak-watak, away ng away, Opo. hindi magkasundo. Sa Diyos ba yun? Hindi po. Ang sabi ng Biblia, huwag niyong ipagyabang yan. Yan. Pagmapuri po. Huwag niyong ipagmapuri. Yan ganyan. Hindi galing sa itaas. Yan ay sa lupa, sa laman, sa diablo. Nako. Mga kababayan at mga kapatid, papayag ba tayong maging sa diablo? Ay, hindi. Hindi po. Magkaisa tayo. Yung ayaw, bahala na sila kung sa diablo nila gusto. Tama. Sila na doon. Sila na lang yun. Ang sabi pa ni Ito pa. Apostol Santiago, pagka hindi magkaisa, watak-watak, kampi-kampi, bahagi, ang sabi po ng Biblia, naroon ng kaguluhan. O hindi ba nagkakagulo sila? Nako, totoo. At nandoon ang lahat ng gawang masama. O, di ba yan ang nangyari, mga kababayan? Yan ang nangyari naman talaga nung dahil sa pagkakampi-kampi nila, dahil sa pagkakabahabahagi nila, nalantad ang iba't ibang uri ng masama dito sa Pilipinas. Flood control projects anomaly. Ang totoo, hindi lang sa flood control Yung mga classroom na 22 lang ata yung nagawa out of 1,000 na mahigit 1,000 proyekto o plano, 22 lang ang nagawa. Yung mga highway na substandard, na gumuho, dinaanan lang ng truck, di ba? Yung mga pagbaha, yung kriminalidad, yung mga kalamidad, o di ba, puro negatibong pangyayari yan, puro kasamaan niyang mga yan, di tama po pala yung sinabi ng Biblia, kapag kami pagkakampi-kampi, nandun lahat ng gawang masama. Kaya, hindi kataka-taka. Ang Pilipinas talagang binatbat ng samut-saring kasamaan na nadadama yung mga mamamayang Pilipino dito. Tapos hindi pa rin kayo makikinig sa Iglesia ni Cristo dito sa panawagan po na ito. Abay, kilabutan naman kayo. Di po ba? Kilabutan naman kayo. Nakakaminig nga ng laman kapag ka nalaman mong sa diablo ka Nakakatakot kapag ka nalaman mong kay Satanas ka mapupunta, hindi ka pala sa Diyos. Kaya, huwag kayong magtataka bakit ang Iglesia ni Cristo, ang mamamayang Pilipino, lalabas na naman sa kalsada sa November 16, 17, 18. Hindi po tayo lalabas sa kalsada kung umiiral ang katarungan, kung mayroong hustisya at demokrasya. Wala tayo sa kalsada kung nabibigyan ng katarungan ang mamamayang Pilipino, ang milyon-milyong mga Pilipino na nadawit, naapektuhan ng napakatitinding kalamidad. Na sana, kung ginawa lang ng gobyerno, yung kanilang pinakamandato, yung layunin po nila, lalo na sa budget ng bayan, di sana, hindi ganito katindi. Kahit pa sabihin mo may mga bagyo, may mga kalamidad, kung meron namang tamang aktwasyon, mga proyekto, na sana ay magsasanggalang sa mamamayang Pilipino, may mamamatay ba? Daan-daan? Meron bang maaapektuhan? Libo-libo? Meron bang maghihirap na milyong-milyong mga Pilipino? Wala sana. Kung meron mang epekto, gasino lang. Tolerable lang sana. Kaso, dahil sa talamak ng pagkakabahabahagi sa Pilipinas, talamak din yung nangyaring kasamaan dito sa ating bansa. Kaya mga kababayan, hinihikayat ko na kayong personal. Magtungo po tayo doon sa dako kung saan isasagawa yung rally for transparency and a better democracy sa November 16, 17 at 18. Kung di kami nagkakamali, ito po ay isasagawa sa Quirino Grandstand. Magkita-kita po tayo doon. Yung mga ayaw, yung mga trolls na imbes na sumama at makipagkaisa, sinisiraan pang iglesia at yung mga sasama dyan, hayaan na nga natin sila, sabi nga ng ministro, doon na sila, hayaan na natin sila doon. Gusto nila pagkakabahabahagi, o edi dyan kayo sa diablo. Basta kami dito nagkakaisa. Ganun lang kadali po yun. Magkita-kita tayo, mga kababayan. Magkwentuhan tayo, makikisalamuha tayo sa isa't isa, maghatian po tayo ng baon, no? Yung mga ulam natin, ihanda na. Yung mga matagal mapanis, gaya ng adobo, ihanda nyo na po yan. 3 araw po yan, mga kababayan. Magbaon ng tent, yung mga dapat na magbaon ng tent, ng payong, ng tubig, ng extra shirts,
ng deodorant, ng tawas, para kahit paano, hygienic pa rin po tayo. Yung mga nakapag-book, matulog din po kayo kung kinakailangan, lalo na kung medyo hindi po kayo sanay sa mga ganong kahabang pagkilos. Magkita-kita po tayo dyan. At wag po natin kakalimutang idalangin na papagtagumpayin ng Diyos ang mamamayang Pilipino, makamit ang katarungan at ang hustisya para sa ating bayan. Hanggang sa susunod po. Nako, take 2 tayo mga kaibigan. Matapos ko magdadakdak ng 15 minutes, galit na galit ako. Biglang may nag-text sa akin, wala daw akong audio. Hindi naman po dahil yan sa mga bangak. Yan po yung dahil hindi ko napansin na nakapindot pala yung no audio. No? Kaya inulit natin ngayon ang Spokes Hour natin. At gaya ng aking sinabi kanina, matapos sisihin ni Marcos Jr. ang mga bagyo dahil hindi daw dumarating as scheduled sa Agosto, ngayon naman, nung siya'y umiikot sa Cebu, abay ang tanong, saan galing ang tubig baha? Nako, Marcos Jr., ano ba yan? Talaga namang lalo pang tumitindi ang paniniwala ng taong bayan na wala ka sa tamang pag-iisip. Sino ba naman ang nasa tamang pag-iisip na magsasabi na ang mga bagyo ay didikit o hindi aalis sa kanilang schedule na pagdating? Sino ba gumagawa ng schedule ng mga bagyo, Mr. President? Wala pong ganon. Talagang kalikasan po yan. Siguro Panginoon lang ang merong alam kung kailan darating ang mga bagyo na yan. Hindi po yan nai-schedule. Kahit ikaw ay presidente, kahit ikaw ang makapangyarihang opisyalis ng bayan, hindi ka po pwede magreklamo na dumarating ang mga bagyo unscheduled. Ang importante po, laging handa ang gobyerno magbigay ng tulong dahil tayo naman po ay bansang Pilipinas. Talaga naman pong sa buong daigdig, tayo ang pinakamaraming bagyo, dapat laging handa. Pero ang nangyari po, sa nangyari sa Cebu, nakita natin na talagang kulang sa kahandaan ng iyong administrasyon. Tama na po pagsisi sa ibang administrasyon. Kayo na pong nakaupo at nakikita natin na talagang ngayon po nanlilimos na ng pagkain at tubig ang mga taga Cebu na sa alam ko hindi po naman nangyari maski mga panahon na malakas din ang bagyo ang dumating sa Cebu. Dahil ng mga panahon na yon, naalala ko, nung nandun si Presidente Duterte, talagang na-mobilize niya ang lahat ng gobyerno para magpadala ng pagkain at tubig. At hindi po nagpadala sa panahon na matapos ang kalamidad. Ang pagpapadala po, bago pa magkaroon ng kalamidad, dahil alam naman natin kung meron ng darating na bagyo. Ang ginagawa po nun talaga, naka-preposition na ang ating mga relief goods at dinadagdagan pa bago pa dumating ang bagyo. Depende kung ganong kalakas ang inaasahan na pagdating ng bagyo. Kaya Mr. President, kayo po ang palpak ngayong nagugutom na ang mga taga Cebu matapos ang napakalakas na bagyo at pwede pa po, huwag naman kayo magtanong kung saan galing ang tubig baha. Mr. President, nakakaiyak po yan. Alam nyo, kapag kayo umiikot dyan at nagpapapogi, nag-PPR na ikaw ay umiikot at tinitignan ang kalagayan ng mga na biktima ng bagyo at magsasabi na saan ba galing ang tubig baha, nakakagalit po. Tayo mga Pilipino, alam naman natin na kaya may baha dahil meron tubig ulan at malakas na hangin kada darating ang bagyo. So alam nyo po kung saan galing ang tubig baha. Yan po ay galing sa tubig ulan, Mr. President. Ano ba yan tanong mo? Nakakaiyak na. Nagdusa na nga yung mga taga Cebu. Ayan pa ang tanong mo na saan ang galing ang tubig ulan. Hello? At kaya po matinding pagbabaha dahil nga 26 billion ang ginastos ng taong bayan para sana sa mga flood control na dalawa ang paggagamitan. Unang-una, para po masigurado na yung mga ilog at mga estero na dadaanan ng tubig baha ay magamit nga para ang tubig baha ay talagang mapunta na sa karagatan at bumaba ang tubig baha. Ang pinagagamitan po ng flood control project dyan ay tinatawag na desilting. Tinatanggal yung mga basura at iba pang mga bagay na nagkukos ng pagbablock ng ating mga ilog at iba pang mga kanal, dike, papunta sa karagatan. Pangalawa po, yung 26 billion ginamit din para sa mga seawalls. Dahil yung mga seawalls po ang siyang magpoprotekta sa ating coastline doon sa malakas na mga waves na kapag nagkakaroon po ng malakas na hangin.
dahil wala nga pong mga seawalls na itinayo o di naman kaya naging ghost project o di naman kaya naging substandard, wala pong tumitigil doon sa malakas na hampas ng alon na nakikita natin na nakakarating doon sa mga syudad ng Cebu na para baga siyang tidal wave. Yan po ang dahilan kung bakit galit na galit ngayon ng taong bayan sa mga nangungurakot ng flood control. Kasi barado ang ating mga ilog at iba pang mga estero na pagdadaanan ng tubig baha, dulot ng malakas na pag-ulan, papunta ng karagatan. At pangalawa, wala po yung mga seawalls na dapat nagpoprotekta sa coastlines ng ating mga bayan. Pero para kayo magtanong kung meron bang kung saan galing ang tubig baha, nakakainis po yan. Nakakainis po talaga yan sa ating mga kababayan. So, pwede pa po, manahimik na lang kayo kung wala kayo talaga mabuting masasabi. Kung hindi kayo magbibigay inspirasyon, ay nako, manahimik na lang kayo dahil nakakagalit po at talaga naman pong nakakadagdag sa suspecha na wala kayo sa tamang pag-iisip kapag ang mga sinasabi nyo, anong gagawin natin? Hindi tumutupad sa schedule ang mga bagyo at hindi mo alam kung saan galing ang tubig baha. Tahimik na lang. Mas mabuti pa yun. Nagagalit pang tao. Hirap na nga ang tao doon sa dinanas nilang paghihirap dahil nga sa bagyo. Tapos ganyan pa marinig sa inyo. At dahil nga po dito sa lantarang korupsyon, nagkakaroon na po ng pagpupulong malakihan, protesta. No? Ito po'y mangyayari sa 16, 17, 18. Pinangunahan po ito ng Iglesia ni Cristo, pero ito po'y para sa lahat. Dalawa po yung lugar na pagtitipon-tipunan natin, dyan po sa EDSA at dyan po sa Luneta, sa Quirino Grandstand. Importante po na marinig ang ating boses dahil talagang pag hindi natin pinakita ang galit ng taong bayan dito sa korupsyon nito, hindi po magbabago ang sistema natin. Kaya importante po dahil lahat kayo na makakadalo dyan, pumunta po kayo ng EDSA, pumunta po kayo ng Quirino Grandstand, wala na pong uwian yan, 16, 17, 18, at iparating ang mensahe na tama na, sobra na ang korupsyon, ang kinakailangan natin, katarungan, accountability, at transparency. Ang tanong, paano naman tayong mga OFW na wala sa Pilipinas na hindi makakadalo sa mga pagtitipon? Paano ba natin paparating ang ating disgusto rin at ang ating panawagan na itigil ng korupsyon? Well, ang DDS Maisog po ay maglulunsad ng zero remittance mula 22 ng Nobyembre hanggang 30 ng Nobyembre. Ang panawagan po ng DDS Maisog, huwag na po muna tayo magpadala ng pera sa Pilipinas dahil ito po ay bilang protesta at mensahe sa Marcos government na itigil ng korupsyon. Pag tayo nagtigil ng ating pinapadalang mga remittance na galing po sa luha at pawis ng mga OFW na talaga naman pong nagtatrabaho, malayo sa kanilang pamilya, malungkot at mahirap ang buhay, hindi po makakabili ng mga magagarang kotse, ng mga alahas, ng mga relo, ng mga bag, mga hinayupak sa magnanakaw sa gobyerno. Dahil ang ginagamit naman po nila, pambili ng kanilang mga bag, mga kotse, mga alahas, ay yung mga kinikita ng mga OFW. Huwag niyo pong ismulin ang kontribusyon ng mga OFW sa ating ekonomiya. Ang OFW po ang dahilan kung bakit lumulutang pa rin ang Pilipinas, bagamat wala nang namumuhunan sa Pilipinas. Hanggang 10% po ng gross domestic product, o di naman kaya, hindi bababa, sa $50 billion ang pinapadala ng mga manggagawang Pilipino all over the world sa Pilipinas. Kung wala po yan, matagal nang lumubog ang ekonomiya ng Pilipinas. At kaya nga po marangyang buhay ng mga magnanakaw sa gobyerno dahil dun sa mga foreign remittance na pinadadala ng mga nagkukudkod dito sa Netherlands, yung mga nagkakatulong sa Middle East, yung mga construction workers sa Middle East at dito na rin sa Europa, at yung mga nurses at iba pang mga profesional sa iba't ibang mga parte ng daigdig, bagamat ang mga buhay nila ay malungkot dahil malayo sila sa kanilang mga pamilya. Itong gagawin pong zero remittance ay isang protesta at mensahe na hindi na mananahimik ang mga OFWs, ang pinaka-importanting sektor ngayon ng ekonomiya sa nangyayaring korupsyon. Hindi po natin ninanais na parusahan ang ating mga kababayan dahil magsisimula naman po ito ng 22 ng Nobyembre at harinawa, wala na pong malakas na bagyong papasok dyan, no? Dahil ang inaasahang super typhoon ay parating na po dyan. Kaya nga po mag-ingat po tayo, no? Lalong-lalo na dyan sa Luzon, kung saan inaasahan magla-landfall ang bagyo. No? Pero ito po isang mensahe
na ang mga pinakaimportanteng sektor ng ekonomiya ng Pilipinas, ang nagpapalutang ng ekonomiya ng Pilipinas ay sawang-sawa na sa korupsyon at nais na ng tunay na pagbabago. Ulitin ko po ha, iparinig po natin ang boses natin bilang mga OFWs at kinakailangan po itigil muna natin ang ating remittance mula po 22 November hanggang 30 ng Nobyembre. Now, hindi naman po yan permanente, yan po ay mahigit kubulang 1 linggo at ang mensahe nga po natin, huy, hindi kami makadalo sa mga pagtitipon at mga kilos protesta sa Pilipinas. Ito po, gagamitin namin yung alam naming sandata namin, ang aming kita, buhat sa aming pawis at luha para iparating ang mensahe, sumosobra na ang Marcos administration pagdating po ng korupsyon sa Pilipinas. Now, uulitin ko po ha, pag wala po ang mga remittance ng Pilipino, lulubog ang ekonomiya ng Pilipinas. At ang hindi po natin gustong parusahan ng ating mga pamilya, ito lang po ay paalala na meron ding hantungan ang pasensya ng mga OFWs, lalong-lalo na nakikita natin kung paano linamon ng mga senators, ng mga congressman, ng mga Office of the President, ng kung sino-sino pang mataas na opisyales, ang pondo na nakalaan sana para maibsan ang epekto ng baha at ngayon po lumulutang sa baha, hindi lang po ang Cebu, lumutang na po sa baha ang iba't ibang parte ng Pilipinas at ngayon po sa pagdating na naman isang super typhoon, lulutang na naman sa baha ang Metro Manila, ang Bulacan at ang Central Luzon. So lahat po ng sasapi sa no remittance movement, gamitin niyo po ang hashtag Zero Remittance for Change. I-post niyo po sa lahat ng social media ninyo na kayo ay kasapi sa hashtag Zero Remittance for Change at ikwento niyo po sa amin sa internet, sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube, kung ano ang inyong storya, no? At ano man ang naging reaksyon ng mga kapamilya nung sinabihan nyo na panandili ang 1 linggong titigil ako sa remittance para makarating ang mensahe sa Marcos government na hindi na po pwedeng ituloy ang korupsyon sa gobyerno. Panahon na po na itong gobyernong ito bigyan ng importansya ang mga OFW na napakatagal nang nagsasakripisyo para makabili ng mga kotse, mga alahas, mga relo, mga handbag na magagara, mga damit, marangyang pamumuhay, ang mga nagnanakaw sa gobyerno. Dahil pag tayo po ay tumigil ng remittance, mauubusan sila ng mga foreign exchange na pag-angkat ng mga luxury goods na kanilang binibili, no? At bukod pa dyan, kukunti rin ang kita ng gobyerno kasi kakaunti rin yung mabibili ng ating mga mahal sa buhay dyan, kakaunti rin yung mga buwis na kukolektahin ng gobyerno na ibig sabihin, mas kakaunti ang mananakaw nila sa gobyerno. Alam ko po na hindi natin pwede gawin to ng matagalang panahon dahil kawawa din ang ating mga kapamilya. Pero itong 1 linggo na gagawin nating zero remittance, siguro naman po, yan ay hindi na po pwedeng mabaliwala considering na 10% ng GDP ng buong ekonomiya ay nakasalalay sa remittance ng mga Pilipino. So wag po kayong mag-alala kung hindi po kayo makaka-attend na mga kilos protesta. Yung kilusan, yung ating Kongreso ng Mamamayang Pilipino po, magkakaroon tayo ng online protest sa 3 araw din ng protesta ng November 16, 17 at 18. Makakasapi din po kayo doon. Pero mas matindi po ang magiging epekto kapag kayo po ay sumapi sa zero remittance from 22 November hanggang 30 November dahil yan po mararamdaman ng gobyerno dahil unang-una mababawasan ang pondo ng bayan na nanakawin nila. Dahil sigurado po, mas kakaunti ang buwis na papasok sa gobyerno kapag mas kakaunti po ang magagastos ng ating mga kababayan sa loob ng 1 linggo ng No Remittance Day. Pero importante po na bukod doon sa datos na talagang bababa ang remittance sa huling linggo ng Nobyembre, importante rin po na ipaalam natin sa buong mundo na kasapi kayo sa No Remittance Week. No? At kaya importante po, ilagay nyo po sa inyong mga social media accounts yung hashtag No Remittance for Change at nang alam po nila na kayo po ay kasapi dito sa No Remittance, Zero Remittance for Change. Ulitin ko po hashtag Zero Remittance for Change. Huwag po tayo magpapadala ng mga pera sa linggo ng 22 hanggang 30 ng Nobyembre. Yan po ay bilang protesta sa lantarang korupsyon.
Hindi po ibig sabihin na tayo'y malayo at hindi na tayo makakasapi sa mga kilos protesta na wala tayong pamamaraan, iparating ang ating galit at ang ating panawagan para sa transparency, accountability at justice. Gawin po natin ito sa pamamagitan ng zero remittance from 22 November hanggang 30 November. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at harinawa itong gagawing zero remittance. Ito po ay magbibigay ng mas malakas pang impluensya sa mga OFW na ang kanilang kapital ay hindi lang pagod, kundi luha at pawis. Maraming salamat po ang mensahe natin. Tama na, sobra na, zero remittance. At muli, Junior, itigil na yung pagsisisi sa Baguio dahil hindi sumusunod sa schedule at itigil na yung pagtatanong ng saan ba galing ang tubig baha sa Cebu. Maraming salamat po. Ito po yung Spokes ng Bayan, live from The Hague, saying, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines.